Nasa may 70 taong lumuhok sa pista ng itim na Nazareno ang nilapatan ng first aid sa Quirino Grandstand sa Maynila. Kabilang dito ang isang lola na hinimatay habang nasa misa. May news to go si JP Soriano. JP. Hawi, gaya nga na nabanggit ating mga kasamahang sila Mav at Ivan at talaga namang nag-uumapaw yung ika nga Sea of Faith na nasaksihan ng ating mga kasamahan dito sa Quirino Grandstand kanina. Pero sa kabila ng dami ng tao ay hindi napapigil talaga yung mga kababayan nating deboto ng itim na Poong Nazareno para talaga lumapit dun sa andas. Kaya nga umabot sa mahigit 70 yung kataong binigyan ng attention medical. Di pa man nag-uumpisa yung pag-alis ng prosesyon dito kanina. At kanina nga Ivan na nakita na, Hawi, nakita nga natin na sunod-sunod yung mga dinadalang mga kababayan nating tumaas yung blood pressure o di kaya nahilo sa kalagitnaan ng misa yan dito sa Quirino Grandstand at isinugod sila sa first aid booth sa paligid matapos nga makaramdam ng pagkahilo kaya pagtaas ng BP katulad ng 77 taong gulang na si Mercedes Quiazon nahilo at hinimatay habang nakikinig ng misa. Agad naman siyang dinala ng kanyang mga anak sa first aid booth ng MMDA at isinakay sa stretcher at binigyan ng paunang lunas. Kwento na anak ni Lola Mercedes, malakas pa naman daw ang kanyang ina at ayaw daw talagang papigil sa kanyang pamamanata taon-taon. Sa kabutihang palad, Hawi, naging maayos naman agad ang lagay ni Lola Mercedes. Hindi pa man tapos ang misa, nagwagaway ng mga painyo ang mga deboto at hudyat nga ito ng pag-alis ng andas o yung pinagsasakyan ng Poong Nazareno para umpisahan ang traslasyon. Dito na nga nagumpisang magkagulo ang mga debotong nais nga makahawak doon sa lubid at makasampa sa andas at doon nga nakita natin halos mahulog na yung ilan at yung iba halos matagalan pa ng damit pero sige lang sila talaga sa kanilang kumbaga ika nga ipangako sa kanilang sarili taon-taon na makaakyat doon sa andas pero nang makausap na yung andas dito na nakita yung ilan pang nasaktan gaya ng lalaking ito na nahulog at nadaganan daw ng ilang tao matapos piliting makaakyat sa andas at agad siyang isinugod sa ospital ng Maynila para bigyan ng iba pang lunas. Sa kabuuan ay mahigit 70 nga ang bilang ng mga binigyan ng atensyong medikal. Dito pa lang yan Hawi sa medical first aid booth simula nga kahapon hanggang kaninang umaga at o hanggang ngayong umaga. Matapos nga nito ay mabilis ding halos nawala ang mga deboto sa Quirino Grandstand pero sandamakmak na basura ang iniwan na agad din namang nilinis ng mga volunteers. Kaya nga paalala ng mga doktor at otoridad sa mga hahabol pa at makakarinig nito ay sana raw kung kayo may sakit at may edad na at wag na sana nga pumunta at wag nang isama ang mga bata para matiyak ang inyong kaligtasan. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Hawi. JP, so may mga first aid stations dyan sa Luneta Grandstand, no? Sa Quirino Grandstand sa Luneta. Pero doon sa ruta mismo ng prosesyon, may mga first aid stations din ba? Meron, Hawi, nakita natin kasi kanina when we left GMA, nakita natin yung mga daan doon sa ruta. May mga napansin naman tayo mga ambulansya mula sa Red Cross, mula sa iba't ibang volunteers na naka-designate sa bawat area. In fact, doon nga sa Quiapo, kagaya na ng Bagitikara, ang daming ring first aid station. Hindi lang tayo sure doon sa mga maliliit na iskinita ay merong mga first aid na booth o mga ambulansya naka-standby. Pero ang alam natin, yung mga dadalhin na mga posibleng masugatan, wag naman sana ay dadalhin sa ospital ng Maynila o iba pang kalapit na ospital sa paligid ng Quirino Grandstand at sa Quiapo Church. Itong mga first aid stations, may mga malalaking tarpaulin ba? Halimbawa, may mahimatay nga sa daan. Anong gagawin ng mga nasa paligid niya? Saan dadalhin? May mga malaking tarpaulin naman, Hawi, pero nakikita natin nangyayari kapag merong mga hinihimatay, may mga katulad nung kanina, yung matandang nakita natin, mabuti na lang may kasama siya at malapit lang siya doon sa first aid booth at talagang naisugod siya doon. Hindi natin alam yung sitwasyon doon sa iba pang mga kalapit na bahagi ng Quirino Grandstand kung paano siya nalalaman ng mga tao, pero meron namang mga nakalagay na mga signs, kaya talagang yung mga matatanda nga na may edad na mga deboto, kung ito talaga yung bahagi ng panata, payo po ng mga doktor at mga pulis, sana medyo pag-isipan na muna ang pagpunta rito at maaari naman pong magdasal na lang daw muna kahit hindi na pupunta rito kung hindi na talaga kaya para matiyak nga ang inyong seguridad at kaligtasan. JP, kahit may mga babala na ang mga otoridad na huwag magdala ng mga bata, nakita natin sa video na marami pa rin mga magulang na may kasama mga bata, no? Mga anak nila. Kung sakaling may mawalang bata, meron bang center or station para sa lost children?
yung particular very specific sa lost children, wala tayong napansin dyan. Although ang sinasabi ng mga police, meron daw silang umiikot na mga kanila mga officers sa lahat ng ruta. Kaya talagang isa doon sa mga target din nila ay makita ko meron mga batang nawawala. So far wala pa tayong nakikitang missing children dito sa paligid ng Quirino Grandstand at nakaalis na nga yung andas dito at yun nga sa ating live video nasa Burgos Street na siya. Yun nga, payo talaga, iwasan na yung pagdala ng mga bata at kung hindi may iwasan, maglagay ng mga ID. At yung kanina nga, yung nakita tayo may batang merong tali kasama sa nanay. We're not sure kung yun ay advisable, pero well, mainam na rin yun kasi naman tuluyang mawala ang inyong mga anak. Kaya doble ingat talaga. Okay, maraming salamat, JP Soriano.